Ang sarap lang pong ibigay sa kanya yung glory. Amen. Sarap lang pong awitin mula sa ating mga puso. Nagrabe po tayong minahal ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sana po lahat kayo nararamdaman yung kanyang presensya sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Meron po ba sa atin dito na never umasa sa kanyang sarili? Yung sa pagising sa umaga, hindi nag-iisip ng dapat niyang gawin, dapat niyang tapusin. Meron po ba sa atin gano'n? Wala po, no? Most of us po pang sa araw-araw natin, inaasahan po natin na malakas tayo kasi meron tayong kailangan gawin. Trabaho, kung ano man yan, mag-alaga yung baby. And oftentimes po, we make sure na genki tayo. Tama po. Kasi pag hindi po tayo genki, sa mga nakikinig na nasa Pinas, yung genki po parang masigla. Yung healthy, parang ganon sa Japanese. Pero po, may areas po ng buhay natin na mas makakabuti po na bitawan muna po natin yung worry natin kung kaya ba natin o hindi. Amen? Amen. So bago po tayo magpatuloy, naalala niyo po last week, pinag-aralan po natin yung mula kay Jacob, pababa. Naalala niyo po? Yung mga anak ni Jacob, nandiyan pa rin po sa, nakikita niyo po ba yung presentation natin? Yan. Yung mga anak ni Jacob, yun po yung mga naging Israelites. Yung mga naging lahi ni Esau, yung mga Edomites, yung mga taga-Edom. Now po, pag umakit po tayo ng konti sa family tree nila, ang tatay po ni Jacob ay si Isaac. And ang tatay po naman ni Isaac ay si Abram, na naging Abraham. Abram yung una niyang pangalan, na naging Abraham. So yun po, kung hindi po natin nalalaman, meron pong kapatid si Isaac, half-brother niya, si Ishmael. Sa mga Muslim po, Ishmael. Kasi po, ang lahi ng mga Arabo nanggaling kay Ismail. Meron din po siyang 12 tribes. Kung papansinin po natin, ginagamit po ng kalaban usually kahawig ng totoo. Kung kaya po maraming na-deceive sa pananampalatayang ng mga Muslim, hindi po nila nakilala yung totoong Jesus, yung totoong Messiah, kasi po na-deceive sila. Ginamit din yung 12 tribes of Ishmael bilang instrumento ng deception. Pero hindi po yung ating topic yan. Gusto ko lang pong i-discuss na ang una pong naging anak ni Abraham si Ishmael. Pero sa nanay niya, si Hagar. Si Hagar po ay Egyptian. Isang Egyptian na slave ni Abraham. Ni Sarah pala. Sorry, slave ni Sarah. Napansin po natin yung turn of events, di ba? Nung panahon ni Abraham, meron siyang slave na Egyptian. Pero nung after na niya, mga Egyptians nang enslave sa Israelites. Nung time na hinayaan po ng Lord na ma-under ang Israel sa Egyptians, para po tumawag sila sa Panginoon. Actually, nung after 400 years, tumawag sila sa Lord. Niligtas sila ng Panginoon. Amen. Ang pangalan Ishmael po, ang ganda ng meaning. God hears. Nakikinig or nakakapakinig ang Panginoon. And si Isaac, ang meaning ay laughter or he will laugh. Or basically, hindi naman tayo tatawa kung hindi may joy. Tama po ba? So it's basically the result of joy is Isaac. Yan. Ngayon po ang ating pag-uusapan is ang ating victory over unbelief. Minsan po hindi natin na iisip, akala po natin
Sino pa rin dumaan sa buhay natin na nagsabi, ako basta alam ko may Diyos. Okay na yun. Dumating po ako sa time na gano'n nung ako high school. Parang sabi ko, okay na yan, basta ako alam ko may Diyos. Okay na yan, basta alam ko may Lord. Nangyari po ba sa atin yung dati? Parang akala natin sapat na yun. Kung iisipin po, kung sa pure meaning po nun, sapat na nga talaga yun. Kung naniniwala tayo may Diyos. Kasi kung totoo pong naniwala tayo na may Diyos, susunod tayo eh. Alam natin yung ginawa niya para sa atin, at kilala natin siya, imposible po na hindi tayo sumunod. Now, kung meron pong mga pagkakataon na hindi tayo sumusunod, it only means hindi po natin alam gaano kabigat yung word na Lord. Gaano kabigat yung word na God. Amen. Pag sinabing Lord, siya masusunod. Amen. Pag sinabing God, siya masusunod. Pag tayo po ang nasunod, sino naging God? Sarili mo. Sarili natin. Yun. Amen. Ngayon po, ating pag-usapan yung resulta ng ating own efforts. Kagaya po nang nabanggit ko kanina, usually we try to think about ano ba yung mga dapat kong bigyan ng effort sa araw na ito. Amen? Sino po sa atin ang nandoon sa sitwasyon na yun? Yung hindi na nag-effort. Grabe naman yun, effortless na sa buhay. Ayan. Atin pong pag-usapan sa Genesis 15, ito po, naalala po natin, diniscuss po natin, si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek. After po nun, ito yung nangyari. Tuloy po natin yung kwento. After these things, so yun po yung sinasabi niya nangyari. The word of the Lord came to Abram. Abram pa ang name niya dito. In a vision saying, do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Na, ayan na naman yung word na I am. Diba? Napag-usapan na rin po natin yan. Ngayon po dito sabi ng Lord, I am your shield. Ako ang iyong kalasag. Ano sa Tagalog yung kalasag? Tama Tagalog. Shield. Yung pangharang, sanggalang, yan. Panangga, yun. Panangga, medyo madali lang intindihin po. Shield. And your exceedingly great reward. Ang Panginoon daw po ang ating great reward. But Abraham said, Lord God, anong ibibigay mo sa akin? Nakikita mo wala akong anak. What will you give me, seeing I go childless? At ang magiging tagapagmana ng aking sambahayan ay si Eliezer of Damascus. Si Eliezer po ay kanyang katiwala. Kasi wala po siyang anak. Sabi po dito ni Abraham, then Abraham said, look, you have given me no offspring. Hindi mo ako binigyan ng anak. Kaya yung hindi pinanganak sa lahi ko, siya na lang yung magiging tagapagmana ko. Sabi ni Abraham. Kaya ang sabi ng Lord, hindi yan yung magiging tagapagmana mo. This one shall not be your heir, but one who will come from your own body. Yung talagang manggagaling sa sarili mo, ang magiging tagapagmana mo. So, sabi pa nga ng Lord kay Abraham, tumingin ka sa langit. Kapag nabilang mo lahat ng bituin dyan, ganyan karami yung magiging lahi mo, anak mo. Tingnan mo nga sa langit. Try mong bilangin. Ganun karami. And true enough, di ba? Nagkaroon siya ng mga anak. Tayo medyo guess na natin eh. Kasi nabasa natin yung Bible. Pero sa sitwasyon ni Abraham, ilagay muna natin yung sarili natin sa shoes ni Abraham noong oras na yon. Mga 80, 90 years old na siya ng panahon na to. Tapos wala siyang anak. And then sabi ng Lord sa kanya, ganyan karami yung magiging lahi mo. Hindi po ba medyo, Lord, challenge to Lord ah. Scam ba to? Ni-scam mo ba ako, Lord? Binubudol mo ba ako? Joke lang. Pero parang ganun, parang wala ang anak, 80 years old na ako mahigit. Tapos, mababasa po natin yan sa mga next verses. Baog si Sarai. Sarai, pangalan niya. Sarai. Okay. Matanda na, barren pa. Baog. Challenge, no?
Meron po ba sa atin na mas grabe pa yung sitwasyon sa Baog? I mean, hindi dun sa aspect na yun. Meron po ba tayong isang bagay na tingin natin imposible? Sa buhay natin, ay imposible. Imposible ako makauwi bukas, wala pa akong ticket ngayon eh. Bawal lang, di ba? Isang example yan. Ganyan. Ngayon po, ang nangyari, si Abraham, naniwala siya. Grabe yung faith ni Abraham, di ba? Kasi, baog at matanda na siya, baog asawa niya, pero naniwala siya sa sabi ng Lord. Sinabi ni Lord eh. Amen? Pag sinabi ni Lord, naniwala. Talaga ba? Talaga bang nagagawa natin pag sinabi ni Lord? Naniwala. Yan. So he believed in the Lord and God accounted it to him for righteousness. Kaya po, ang pagiging righteous pala, hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil matuwid ka. Hindi dahil kanya ng kamay mo. Righteous po pala is because we believe. Amen. And if we believe in God, we are righteous. Sabihin nga po natin sa katabi natin, I am righteous. I am righteous. Because Jesus is righteous. Because Jesus is Ayun. righteous. Hindi po tayo righteous because magaling tayo, but because magaling si God. Amen? Ayan. Patuloy po natin yung kwento. Now, sa Genesis 16, yan, sabi nga po, si Sarai wala pong anak. Pero meron siyang Egyptian na servant, si Hagar, or si Hagar. So sabi ni Sarai, dun kay Hagar, kay Abram, eto si Hagar, sa kanya ka na lang tumabi para magkaroon ng anak. Ngayon, itong si Abram, sunuring bata, sumunod sa asawa. Tinabihan si Hagar. Ngayon, nagkaroon ng baby na buntis si Hagar. Yan. Sabi po dito, so he went into Hagar and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Nung nabuntis na si Hagar, syempre, hindi na magandang relationship ni Sarah at saka ni Hagar. Ikaw yung servant ko, ikaw pa yung nagkaroon ng anak sa asawa ko. So ang ginawa po dito, sinisi ngayon ni Sarah, ang asawa niya. May wrong be upon you, sabi niya kay Abraham. Kaya po, tayong mga lalaki, before tayo sumunod sa ating asawa, let's ask the Lord. Kasama yung asawa natin, syempre. Hindi pwedeng ikaw lang humingi ng, Lord, tama ba yung sabi ng asawa ko? Pag sumagot si Lord, ikaw lang makakarinig, hindi maririnig ng asawa ko, paano yung maniniwala? Sama mo yung asawa mo, Lord, tama po ba yung sabi ni Jesus? No, literally, whenever we have our own decisions or ideas in life, let's talk to God. Let's ask Him for wisdom. Kasi siya yung panggagalingan ng tamang decision. Amen? Yan. Nagkataon sa panahon na to, hindi mo na nagtanong si Abraham kay Lord. So, nabuntis si Hagar. Ngayon, dahil nagagalit na si Hagar, si Sarai kay Hagar, inaaway niya, lumayas ngayon si Hagar. Pero nakita siya ng angel of the Lord. Sabi dito, the angel of the Lord said to her, bumalik ka, return to your... itong mistress, hindi ito yung kunasisi ha. Mistress means yung parang boss mo, parang gano'n, parang siya yung amo, yung servant. Bumalik ka doon sa amo mo, mag-submit ka sa ilalim niya, pero sabi ng Lord, I will multiply your descendants exceedingly. Kaya po nagkaroon ng 12 tribes si Ishmael. Kasi pangako din ng Lord yun kay Ishmael. Amen? Ayan. Tapos, ang sabi dito, yun nga, behold, you are with a child, and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael. Si Lord pa ang nagsabi, Ishmael dapat ang pangalan ng anak mo.
He shall be a wild man, his hand shall be against every man, and every man's hand against him. Magiging palaaway itong si Ishmael. And true enough, nangyari po sa mga Arabs, di ba? Ang mga Arabs po, pwede silang pumatay, yung nasa Islam, pwede silang pumatay in the name of Allah. Pero provided na ang pagpatay dapat proper, pupugutan ng ulo. Para sa kanila tama yun. Kaya po, kung naniniwala ka sa mali, feeling mo tama yun. Ganun po yung naituro sa kanila. So in the name of Allah, I can kill you. Parang gano'n. Pag binastos mo pangalan ni Allah, ganito ganyan. Ayan. So, sabi dito, and his hand shall be against every man. Every man's hand against him. Then he shall dwell in the presence of all his brethren. Ayan. Okay yan. Binanggit ko dito, so, Hagar bore Abram a son. Abram named his son, whom Hagar bore Ishmael. Abram was 86 years old. Wow. Ilang taon na kayo na yun? Magsi-60 sa... May pag-asa pa? 86 years old si Abram. Nayo, sabi siyo eh. Pagbalik mo na yun ako. Ayan! Kuya Fernando. Yan. Magda ka tatay. So si Ishmael po, resulta ng effort, sariling effort ni Abraham at ni Sarah. Hindi po siya nakaintay dun sa pangako. Ang sabi ng Lord, ang magiging descendants mo, kasing dami na mga between. Pero hindi sila nakahintay. Dahil hindi nakahintay, nag-effort ngayon si Sarah. Dahil ngayon sumunod sila sa sariling kagustuhan, nagkaroon ngayon ng hindi pagkakaunawaan between Hagar and Sarah. Nagkaroon ng sana'y peaceful na family, nagkaroon ng away. And that usually is the result of us na umaasa sa sarili nating efforts. Hindi maganda ang nagiging resulta. Kapag umasa po tayo sa sarili nating kakayanan, ang kakayanan po natin ay nagbabago-bago. Pag sinabi po natin, akong bahala sa'yo, bibigyan kita ng bahay, bibigyan kita ng lupa, tapos kinabukasan na wala na akong trabaho. Di ba hindi mo na siya kayang bigyan? Eh umasa ako sa sarili kong kakayanan eh. Di ba? Pero ang sabi po, ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Amen. Amen. He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen. Ang Panginoon, ang constant, hindi nagbabago. Tayo po ba aasa sa nagbabago o dun sa hindi nagbabago? Di ba dapat dun tayo sa sure na hindi magbabago? Pag sinabi niya, that's it. Final. Yung sinabi natin, maaaring after some time mabago. Amen? Amen? Amen. Now po, punta naman natin yung isang anak, si Isaac. So sabi po dito sa Genesis 17, napansin nyo, 15, 16, 17. Medyo dinadaan-daan na po natin yung mga chapters para mag-guess natin yung mga nangyari sa buhay ni Abraham. Sabi po dito, then God said to Abraham, as for Sarai, your wife, hindi na Sarai magiging name niya, Sarah. Sarah. Tingnan po natin Sarah. Sarah. Kilala po natin si Princess Sarah. Hindi ko siya yun, pero ganun, parang ganun ang name niya, Sarah. Si Sarah. Sabi niya, I will bless her and give you a son by her. And he shall be a mother, she shall be a mother of nations, king of peoples shall be from her. Ang lahi na manggagaling kay Abraham at kay Sarah ay magiging hari ng mga bansa. Diyan po nang galing si David, si Solomon, yung mga naging hari ng Israel. At totoo, pag sinabi ng Lord, totoong nangyayari. Amen. Amen. Tanungin natin sa Lord, Lord, magiging hari ba yung anak ko? Ano nga ba? Lord, magiging presidente ba ng kumpanya si Aki? Lord, magiging pastora ba si Isaiah? Amen. Di ba?
Nay, naisip niyo po ba magiging worship leader si Angie dati? Di ba? Nung time na yun, hindi niyo pa siguro natanong. Ngayon, itanong na natin sa buhay natin kasi pag ang Lord ang sumagot, for sure. For sure. Sige, assignment. Magtanong tayo mamaya sa Lord. Kahit si ate, Lord, yung apo ko ba? Ako naman. Yung apo ko ba, magiging worshiper? Magiging Christian? Makakakilala po ba at maliligtas? Diba? Lord, in your name, I declare, di ba? Ayan. So, si Abraham po, nung narinig niya, fell on his face and laughed. Tumawa. Kaya pa yung name ng Isaac, di ba? Laughter, ang meaning. Kasi sabi niya, magkakaanak pa ba ako, a man who is 100 years old? And Sarah who is 90 years old? 90. 90. Nagka-baby. Basta binigay ng Lord. Amen? Naalala ko po dati, si Angie tsaka si Chris. Gusto nilang magka-baby, pero hindi pa binibigay. And I believe dumating sa point na nag-e-effort sila, pero hindi pa binibigay. Pero nung time po na nilet go na nila, sinabi niya, Lord, ikaw na. Dumating si Aki. It's a simple but true testimony. Na sa buhay natin, pag Lord, ikaw na bala. Pag nangyari na yung point na yun, Lord, ikaw na bala. Yun na naman hinihintay ng Lord. Lord, ikaw na bahala. Yung time na yun, kasi minsan, kaya ko to, Lord. Minsan ganun tayo. Minsan nga, hindi na natin naisip si Lord, kaya ko to. Ganun na lang, di ba? Pero pag dumating yung time, Lord, suko na ako. Kaya wag po natin ikainis na meron tayong pinagdadaan ng problema sa buhay. Usually, doon nangyayari yung miracle eh. Kasi, isinuko na natin sa Lord eh. Lord, dumating po ako sa point, sabi ko, Lord, ayaw ko na. Kunin mo na lang ako, Lord. Dumating po ako sa point na gano'n. Lord, ayaw ko na. Pero sinagot din po ng Lord yung panalangin ko na, Nak, nasa akin yung peace eh, sabi niya. Hindi dun sa nasa paligid mo. Unahin mo. And yun po yung nag-turn sa buhay ko. Ang word lang na binigay niya sa akin noon, peace. Ang word kasi hindi masyadong masalita pag kinausap ka. Pero mararamdaman mo sa puso mo, siya to. Sabi niya lang, peace. Piliin mo yung peace. And peace, sino ba yung King of Peace, di ba? Jesus Christ. Piliin yung peace. And true enough, nandito po tayo lahat dahil sa peace na binigay ng Lord. Amen. Amen? Sorry, side kwento ako. Ayan. So sabi po niya dito, I will establish my covenant with him, dun sa anak, and with his descendants after him. And then sabi niya, for Ishmael, I will make him fruitful and multiply him exceedingly. So may covenant, ibig sabihin may kasunduan, ang Lord kay Abraham patungkol kay Isaac. Pero ang sabi niya kay Ismael, hindi rin naman niya pababayaan si Ismael. Totoo po nangyari ito. But the thing is, nung bumisita na po si Lord ulit, after 1 year, si Sarah naman po yung nga, nabuntis at nanganak. Nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Now, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. 100 taon. Bago dumating ang pangako ng Lord kay Abraham. Kaya po yung faith ni Abraham, hindi mo rin masusukat basta-basta. Hindi mo rin pwedeng maliitin. Kasi 80 something, nakausap niya ang Lord. 100, dumating yung promise. 20 years of waiting, give or take. 20 years of waiting. Meron po ba tayo iniintay sa buhay natin na 1 year na? Amen.
2 years na. 5 years na. Kami meron, 5 years na. But still, 20 years to. Lumampas na ba tayo sa pag-iintay ng 20 years? Hindi pa siguro. Baka si Nanay or si Ate Nora may possibility. Pero tayo, kung may pinag-pray tayo, kung 20 years old pa lang ako, hindi ko na maalala kung ano pinag-pray ko ng panahon na yun eh. Baka trabaho pa lang ang pinag-pray ko nun. Or makapasa sa board exam. Diba? Now, let's get back to our prayers. Let's not stop praying. Kasi po, si Abraham, naniwala. 20 years. And ginawa ng Panginoon. Ibinigay niya na fulfill ang promise ng Panginoon kay Isaac. Amen? Ayan. And Sarah said, God has made me laugh, and all who hear will laugh with me. Nagkaroon ako ng kakayahang tumawa, at lahat ng makakarinig ng balitang ito, magkakaroon din ng kakayahang tumawa. Ibig sabihin, may joy. Kapag po binigay ng Lord, even those people around us will feel the joy. Pag walang joy, madumi ang kusina. Maraming hugasin. Pag walang joy, medyo magigas niyan later. Enjoy dishwashing soap na po yung sinasabi ko. Pag wala pong joy, baliwala yung ginawa natin. Pero yung joy nang gagaling sa Lord. Iba yung happiness sa joy. Iba yung tawa or saya sa ligaya. Amen. Kapag true sa puso natin, yung kahit may problema, magaan, yun yung joy. Yung kahit maraming pinagdadaanan, nakakapagsaya pa tayo, nakakaawit pa tayo, yun yung joy. And only God can give that. Amen. Only God can give us true joy. Amen? Amen. Amen. Ngayon po ang tanong, which one has God's favor? The result of effort or the result of God's promise? Pinag-uusapan natin Ishmael, Isaac. But representing what is the result of effort and what is the result of God's promise. Nasaan ang favor ng Lord? Ang sabi po sa Genesis 21, sa 15 tayo kanina, 16, 17, ngayon 21. Nag-aaway na po sila, si Sarah at si Hagar. Ang sabi niya kay Abraham, palayasin mo na si Hagar at yung anak niya. Sabi ni Sarah sa asawa niya, palayasin mo si Hagar at si Ishmael. Ayoko na siya sa bahay natin, sa bahayan natin. Kasi lagi sila nag-aaway. Ngayon po, ang kanta ni Abraham, sana dalawa ang puso ko. Di ba? Kasi, sino ba papanigan ko? Si Hagar o si Sarah? Si Hagar o si Sarah? Si Aida o si Lorna o si Fe? Di ba? Pero ang sabi ng Lord, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Bondwoman ang tawag niya kay Hagar. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice. Ngayon, sinabi na ng Lord, makinig ka sa asawa mo. So this is the time we have to follow what our partner said. God gave the green signal, blue sa Japan, the go signal. Nung una, sinunod niya si Sarah, nag-effort sila, nagka-problema. Ngayon, si God na ang nagsabi, sundin mo na ang sabi ng asawa mo. Yun po yung opposites. And sumunod siya. Abraham rose early in the morning
Maaga siya nagising, kaya ni Emma, nag-alarm. Took bread and a skin of water. At dati po kasi ang lagay ng inumin, skin. And putting it on her shoulder, he gave it and the boy to Hagar and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Ngayon ang tanong, di po ba sabi ni Sarah, palayasin mo na. Sabi ni God, sundin mo yung asawa mo. So sinunod ni Abraham, pinalayas yung kanyang mag-ina. Question. Anong nafe-feel niyo? Kala ko ba, Lord, loving ka? Bakit may pinapalayas? Kala ko ba, Lord, ang message mo ay unity. Bakit may pinaghihiwalay? Kala ko ba, Lord, pag binigay mo para sa akin talaga, bakit may inaalis? Ngayon po dumadating yung difference between the result of our efforts and the result of what God has promised. May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ko, alam niyo yun. Dahil nakikipag-usap kayo sa Lord, araw-araw. Ang tanong na lang, inintay ba natin yung perfect time niya? Kasi pag in-effort natin, at inalis ng Lord sa atin, masakit. I'm sure, sa emotions ni Abraham ng oras na yun, masakit. Sana, dalawa ang puso ko. Yeah? Parang ganun. Pero sumunod po siya sa Panginoon. And this is another test of faith kay Abraham. Diba? May mga bagay po na mahalaga sa atin. But we have to let go pag sinabi ng Lord. Amen? Nanay, uuwi kayo. Gusto niyo tong church na to. Gusto niyo nandito kayo. Pero sabi ng Lord, may mission ka sa Pinas. You have to share what you experience here. And let the people in the Philippines understand what grace truly is. Amen. Inaalis ng Lord sa iyo sa oras na ito. Masakit. Pero may purpose kasi ang Lord. Amen. Amen? Amen. Ngayon po, Ishmael being the result of our efforts, this is the same as obeying the law. Obedience to the law. Diba? Gusto nating ligtas tayo, so susunod tayo. Effort natin yun. Kaya pag umarap tayo sa Lord, ang salita natin sa Kanya, Lord, sinunod kita ah. Lord, nagpalayas ako ng demonyo sa pangalan mo. Lord, nagpagaling ako na may sakit sa pangalan mo. Ang sabi ng Lord? Away from me, I do not know you. Bakit? We think na effort natin ang nagdala sa atin sa Kanya. Amen? That is the thinking of the people who thinks law or kautusan, commandments, ang magliligtas. Sumunod ako sa 10 commandments, Lord eh. Dapat lang, nandiyan ako sa heaven. Parang ganon. Teka lang, sino bang Diyos? Di ba ako? Sabi ng Lord, bakit ikaw mag-decide? Di ba dapat ako? Di po ba? Hindi po sapat na sabihin natin, sinusunod ko yung utos mo, Lord. Ba, bless mo naman ako, bigyan mo naman ng kotse. Nagtrabaho naman ako maayos eh. Lord, bakit ganon? Sinusunod naman kita, every Sunday pupunta ako sa church, bakit may sakit ang parents ko? Di po ba? Pag ang thinking natin about obedience, only, akala natin, because we obey, we have the right to command. This is what happens to Ishmael. But kay Isaac, may promise ang Lord. Diba? His covenant, His promise, that whoever believeth in Him will not perish, but have an everlasting life. Pangako ng Lord yun. Pagdating sa pangako, pwede mo na sabihin sa Kanya, Lord, pangako mo to.
Di ba? Hindi mo na sabihin na, Lord, sinunod kita. Sabihin mo, Lord, this is your promise and I receive it in the name of Jesus. I believe it in the name of Jesus. And so, God gives you, because that's what He promised to you. If you believe, then you go to heaven. Maaring sa oras na yon, nagkakasala pa tayo. But eventually, time after time, unti-unti po tayong natatransform, hindi natin alam. Nandoon na yung gusto ko nang mag-join church, hindi na ako mapakali pag hindi ako nasa church ng Sunday. Lord, gusto ko nang kumanta sa'yo. Sabi ni Ate Nora kanina, sa bahay ang ginagawa niya, pag hindi naglilinis, nakikinig, or nagbabasa ng Bible. Grabe, pero that is a transformation of her life already. Amen. Kasi noon siguro, nung bata-bata si Ate Nora, hindi siguro yun ang focus niya. Di ba? Siguro mas gusto niya alagaan yung anak or mag-shopping, bili ng bagong branded na damit. I'm sure pinagdaanan din natin yan. Kahapon lang, nasa recycle tayo. Yeah? But because God transformed our lives Amen. through His grace, through His love, ngayon po kaya na natin. By His grace. Kaya po, marami kasi nagko-question. Kayong mga grace preachers, kayong mga grace believers, kayong mga tumatayo sa grace, hindi nyo ba pinagtatanggol ang obedience? Of course we do. Of course, itinatayo natin, dapat we obey. Pero, it's not for the purpose of getting something that we want from the Lord. That's why we obey. It's because we love Him. Amen? It's because He first loved us. Amen? So that's the big difference between those who believe in just pure obedience and those who believe in God's grace. Dahil hindi po natin kakayanin pumunta sa langit. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. At hindi makakarating sa standards ng Lord. Unless holy ka, hindi ka pwedeng sumama sa holy. Now, our holiness is not because of our efforts. It's not because we obey. It's not because we do this and we do that. It's because we believe. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya po, masarap pakilala natin ang Lord. And masarap ipakilala natin sa pamilya natin ang Lord. Kasi, sila na mismo yung magkukusa. Sila mismo yung magkukusa. Hindi mo sila kailangan piliting mag-church. Kasi sila mismo yan. Pag kumilos ang Lord sa kanila, pag nakilala nila, grabe yung effort pala ng Lord sa buhay ko. Grabe yung pinagdaanan niya. Nung pinapanood po namin yung Passion of the Christ, grabe yung tulo ng luha namin. Kasi, although hindi ito yung eksaktong nangyari, pero, grabe, ganun kasakit ang pinagdaanan ng Lord para sa kasalanan ko. Kasalanan ko na ini-enjoy ko noon. Di ba? Siya naghihirap, tayo nag-i-enjoy. Di ba? Sino makakagawa para sa atin? Kahit parents natin, hindi. But because ganun tayo kagrabing minahal ng Lord, nakakahiya ng umulit-ulit pa. Tama? Parang, Lord, gusto ko mag-worship sa'yo, gusto ko magpasalamat sa'yo, gusto ko pag-awit ko, galing sa puso ko, kasi ikaw yan eh. Super duper holy ka. Super duper mataas ka kumpara sa akin, pero inabot mo ako. Ganun ang resulta pag umasa po tayo sa promise ng Lord. Amen. Now let's go po sa Numbers. Move forward tayo ng konti. Numbers 20, kay Moses na po. Kay Moses. Dumating po yung panahon na nandun po sila sa wilderness of Zin. And the people stayed in Kadesh and Miriam died there and was buried there. Now, wala pong tubig. There was no water for the congregation. Walang tubig. Mawala na ng kuryente. Wag lang tubig. Tama?
Tama? Lahat na nasa Pilipinas maintindihan yan. Lahat na nasa Japan din maintindihan yan. Mawala na ng lahat sa bahay. Walang asin, walang betchin, walang paminta. Basta may tubig, makapagsaing pa rin ako. Tama? Yan. Ang problema nila ngayon, walang tubig. Ang bango siguro ng paligid. Wala pa namang toilet nun eh. Tama? Or yung damit natin, di pa na malalaba. Kailangan maglalaba ka sa ilog. Di ba? And so they gathered together against Moses and Aaron. Galit sila. Sabi niya, Aaron, Moses, pinaalis mo kami sa Egypt kung saan may tubig, kung saan may tinitirahan kami, may kinakain kami, yun nga lang, alipin tayo. Para pumunta sa wilderness, walang tubig. Imagine po natin ang wilderness po, hindi katulad ng gubat dito sa Japan, na mapuno, mahalaman. Ang wilderness po doon ay disyerto. Sing nakapunta ng Israel, alam niya yan. Hindi. Ang wilderness na tinatawag, akala mo wilderness, maliliit lang na halaman ng meron. Disyerto. Imagine, disyerto, walang tubig. Oh no. Dito nga lang pag walang tubig eh. Diba? Disyerto pa kaya. Sabi niya, why have you made us come out of Egypt? Yun nga po. And bring us to this evil place. Evil pa ngayon ang tawag nila sa promised land. So, ito ngayon si Aaron siya kasi Moses, punta sila sa Lord. Yun ang magandang response pag anak ka ng Lord eh. Pag binabato ka ng problema ng mundo, punta ka sa Lord. Amen. Hindi ka lalaban. Di ba? Eh, ganito, ganyan. Di ba sabi ko sa inyo, mag-ipon kayo ng tubig, magbakit. Hindi nila sinagawa ng mga tao. Punta siya sa Lord. Kasi nandun ang solusyon. Problema na ngayon, babatuhan mo pa ng problema, doble problema. Tama? Yan din po tayo sa buhay natin. Pag may problema, galit. Nakakalimutan pumunta sa Lord. Ayan. So pag may problema, punta sa Lord. Si Aaron, si Moses, ganun ginawa. Sabi ng Lord, dalahin mo yung stick, yung rod mo, and isama mo si Aaron, isama mo yung buong congregation, and speak to the rock. Magsalita ka sa bato, sa harapan nilang lahat. And it will yield its water. Yung bato daw, magbibigay ng tubig pag nag-speak ka sa rock. Yung bato, magbibigay ng tubig pag nag-speak ka sa rock. Sino po ba yung rock? Jesus. Jesus. The stone that the builders rejected became the chief cornerstone. Yung rock na inayawan ng mga nagbubuo ng templo, siya pa yung naging pundasyon ng templo. Ang sabi, speak. Pag sinabi pong speak to the rock, teka lang, magsasalita ako sa bato, lalabas yung tubig. Di ba parang, kailangan ko munang maniwala sa iyo na totoo yung sinasabi mo bago ko gawin yan. Tama? Kapag ginawa ko yan na wala akong paniniwala, may duda pa siguro ko habang ginagawa ko yan. Ang sabi ng Lord, whoever drinks from me will never thirst. Nasa John. And out of him will spring rivers of living water. Kaya may salitang river of life. Out of him springs rivers of living water. Pag naniwala ka sa Panginoon, sa Kanya ka kumuha ng tubig, ikaw din, maglalabas ka ng living water. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon upang yung mga tao sa paligid mo makainom din. Ma-receive din nila yung na-receive mo sa Panginoon. Kaso, ang ginawa ni Moses, hinarap nga niya yung mga tao, sabi niya, makinig kayo mga rebelding Israelites. Hear now, you rebels. Kailangan pa ba namin palabasin ang tubig sa batong ito? Tapos, tinaas niya yung stick niya, hinataw niya ng 2 beses yung rock.
Ano sabi ng Lord? Speak to the rock. Speak to the rock. Pero ang ginawa niya, hinataw niya ng 2 beses. Dahil mahal ng Lord ang Israelites, lumabas pa rin ang tubig. Sabi dito, water came out abundantly, the congregation and even the animals drank. Nakainom kahit yung mga hayop. Ganoon kagrabing daming tubig yung lumabas sa bato. Nasaan kaya yung batong yun? Wala ka namang pagkuwala sa tubig pag meron ka ng batong yun. Ngayon sabi ni Lord kay Moses, because you did not believe me, to hallow me, hallow po ibig sabihin, ipakita mong banal ako in the eyes of the children of Israel, therefore, you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Ang sabi niya kay Moses, dahil hindi ka naniwala sa akin, hindi mo nirespeto ang kabanalan ko, hindi ka makakatawid sa promised land. Totoo nangyari po, si Moses namatay before nakatawid sina Joshua sa promised land. Naiwan po ang katawan nila dun sa before promised land. Si Aaron namatay, mas nauna pa. Ang sabi ng Lord, you did not believe me. Si Moses, ang ginawa niya sa halip na magsalita, pinukpok niya 2 times. And sabi ng Lord, you did not believe me. Kaya po kanina binabanggit ko, victory over unbelief. Kasi po, sa halip na mag-speak siya, mag-declare siya, nag-effort siya. Nagpadala siya sa inis siguro sa mga tao, hindi ko alam. Basta hindi niya sinunod ang sabi ng Lord. Sa halip na i-declare niya at sabihin niya, water, come out. Hindi, pinukpok niya. Ang naging resulta, hindi siya nakarating sa promised land. Ang tanong, do we still want to rely dun sa gusto natin? O dun sa sinabi ng Lord na i-declare natin? I declare healing in my life in the name of Jesus. Pero pupunta pa tayo sa albularyo, pupunta pa tayo sa ganito ganyan, bibili pa tayo ng ganito ganyang gamot. Hindi tayo nag-speak lang, pinukpok din natin yung rock. Amen? And so ganito po, tiningnan ng Lord. Kung tayo po palang lahat ngayon, umaasa pa rin sa sarili nating strength, umaasa pa rin sa effort natin, it's unbelief. Pag po meron tayong higit na pinaniwalaan bukod sa salita ng Diyos, unbelief ang tawag. Mapapatawad po tayo ng Panginoon sa napakaraming kasalanan. Pero pag ibang pinaniwalaan natin bukod sa Kanya, kaya nga po sabi, whoever believes shall not perish. Eh kung hindi tayo naniwala, hindi po tayo maliligtas. Kaya kanina po yung binabanggit ko, nagsasabi na basta ako naniniwala ako may Diyos. Sapat na rin yun kung totoong naniniwala tayo na may Diyos. Dahil kung totoong naniniwala tayo na may Diyos, it will transform us. He will transform us. Amen. 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 And kung totoong naniwala tayo sa Diyos, imposibleng hindi natin gustong mag-worship sa harapan. Amen. Amen. Kaya po, if we rely on our own efforts, parang sinabi na rin natin, hindi enough yung ginawa ng Lord. Parang sinabi na rin natin yung pagpapakapako niya sa krus, kulang. Meron na sa atin po, nagpapapako pa sa krus. Parang sinabi na rin natin na, Lord, kulang yung ginawa mo, papako din ako para more pa. Para mas ligtas pa ako. Ganon. It means we do not believe in His promise. Ibig sabihin po, yung pinangako niya sa atin, hindi natin pinaniwalaan kasi gusto natin magtrabaho para makamit yun. Lord, sabi mo, promotion comes from the Lord. Di ba? Hindi ko sinasabing magpakatamad tayo sa trabaho because we're also working for the Lord.
But if we expect na dahil sa effort natin mapopromote tayo, no. It's because He promoted us. Kung gusto po natin, kami pinapag-pray din natin sa sariling bahay dito sa Japan. O kung gusto natin sa US or sa Canada or sa kung saan-saan. Ang sabi ng Lord, di ba? Pag anak ka niya, hindi ka niya pabayaan. And ang sabi niya, He will never leave you nor forsake you. And He is true to His promises. Pero effort tayo, kailangan makaipon ako gomang every week. Oh, nakikita na ito ha. Sabi ko, kailangan makaipon ako para may pangbili ako ng bahay sa Canada. Effort mo yun. Ikaw magkasakit ka. Bayad mo yung gomang mo. Isang araw gomang ang bill. Kulang pa. Di ba? It also means we do not see Him as holy and blameless. Dahil kung nakikita natin siya holy, blameless, I'm sure gagawin mo, Lord, yung sinabi mo. Kasi holy ka eh. Hindi ka magsisinungaling. Kasi blameless ka eh. Hindi ka magfe-fail sa promise mo. Hindi kita pwedeng sisihin kasi hindi ka naman nag-fail eh. Di ba? If we rely on our own efforts, it just says, Lord, I am stronger than you. Parang gano'n. Lord, kaya ko to. Powerful ako eh. Meron akong 2,000 followers sa YouTube. Minsan po, doon na natin na-define yung satisfaction natin. Likes, followers, nakalimutan natin, si Lord lang naman magsasatisfy sa pangangailangan natin. Lating po nating tandaan, sabi nga, nabanggit ko po kayo, sa John 4:14. Whoever drinks of the water that I shall give him, sabi ni Jesus, nung kausap niya po yung babae sa well, will never thirst, hindi na po mauuhaw. But the water I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Kapag sa Lord tayo umasa for what we need, He will use our life para yung mga tao sa paligid natin makakilala rin sa Kanya. This is not our own doing. This is God working through us. Kaya po yung sinanay, pinadala dito because may mission ka po nanay pag-uwi. Amen. Tayo po lahat, hindi naman tayo forever dito eh. Meron po tayong ibang mission. That's why nandito tayo ngayon. Amen. Jesus looked at them and said, ay, ito pala yung binanggit ko kanina. Then this is what is written, the stone which the builders rejected became the chief cornerstone. Ito yung naging pundasyon. Kasi nireject nila, pero actually siya yung foundation. And ang sabi ng Lord, my grace is sufficient. Sapat ang aking biyaya. For my power is made perfect in weakness. Kaya po kung nanghihina tayo, kung down tayo, may problema tayo, gumagapang tayo, Lord, di ko na kaya, Lord. Suko na ako, di ko na kaya. Nandun yung power ng Lord. Amen. Kasi nandun yung weakness natin, doon tayo aasa sa Kanya. And let's try to do that every day of our life. Lord, hindi ko to kaya. Lord, di ko kaya mag-preach dito dahil mayain ako. Dahil hindi naman ako matalino. Dahil hindi naman ako nag-aral sa Bible School. Dahil si Kuya Will lang ang pwede dyan. Pero si Lord kasi, si Lord ang magbibigay sa atin ng wisdom. Lord, di ko kaya kumanta kasi hindi ako singgaling. Sintonado ako. Ang Lord ang magpo-provide ng talent na yun. Kaya po kanina, yung pag-awit po natin kanina, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Naalala po natin doon sa lyrics, hindi about us. Ako'y sumasamba dahil dakila ka. Amen. Kung kaya po kanina, nung binigay mo Lord yung awit na yun, nung nagpa-practice pa lang, Lord,
Sa araw po palang ito, ang pag-uusapan natin dahil dakila ka. Amen. Because your promise is always true. You are blameless and holy. And you never forgot about us. Never tayong kinalimutan ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya po sa ating pagtatapos, sa ating pag-awit, lagi po natin tandaan sa Kanya ang kapurihan. Amen. Sa Kanya ang pasasalamat. Siya yung dakila. Amen. Huwag po natin isipin na hindi tayo magaling kumanta. Dahil siya yung dakila, hindi tayo. Huwag po natin isipin na hindi natin kaya tumugtog. Dahil siya yung dakila, siya yung magbibigay sa atin ng pangangailangan niya. And huwag po natin isipin na wala tayong experience. Pag si Lord ang kumilos, bali wala yung experience ng iba. Amen. To Christ Jesus be all the glory and praises.